Minsan, sa sobrang pagmamahal natin sa isang tao, nagiging bulag tayo sa katotohanan. Katotohanan na sa huli ay ating pagsisisihan dahil huli na ang lahat. Malakas na pag-iyak ang bumalot sa loob ng simbahan matapos iwan ng kanyang fiancé si Malia sa mismong araw ng kanilang kasal. Anak, calm down. Pagpapakalma ng kanyang ina na naiiyak na rin dahil sa awa. Ma, kapag ba tumaba na yung isang babae, hindi na pasok sa beauty standard, wala na bang karapatan na mahalin? Shh, hindi anak, hindi. Sigurado kung hindi talaga yun yung dahilan niya. Napakababaw naman kung dahil lang sa tumaba ka na, hindi ka nasisiputin sa kasal. Nagawa niya nga, ma, diba? Kung mahal ka talaga ng lalaking yon, kahit ano pa yung maging itsura mo, hindi ka niya iiwan. Binalaan na kita noon pero hindi ka pa rin nakinig. Lalo lamang nag-iiyak si Malia dahil sa sinabi ng kanyang ina. Panay naman ang bulungan ng ibang bisita na nasa simbahan, habang ang iba naman ay awang-awa sa dalaga na nakalupagi sa sahig suot ang kanyang dream gown. Ilang araw nagkulong sa kanyang kwarto si Malia at nagmukmok dahil sa pangyayaring yun. At nagulantang siya isang araw nang marinig ang boses ng kanyang ate. Malia! Malia! Bumangon ka nga dyan! Sigaw ng kanyang ate at pabagsak na binuksan ang pinto ng kanyang kwarto, dahilan para agad siyang mapaupo sa gulat. Ate Mia, anong ginagawa mo dito? Nasa Japan ka diba? Nasaan yung magaling mong ex ha? Lokong yun no? Naku, sa eroplano pa lang nanggigigil na ako sa mokong na yun. San ba yung bahay nun? Ate, kumalma ka nga. Hayaan mo na siya, ate. Kumalma ka nga. Kumalma? Tingnan mo nga yung itsura mo. Bagang magana yung mga mata mo. Niligo yata, hindi mo magawa. Tapos gusto mo kumalma ako? Naku, sinasabi ko sa'yo, Malia. Makita ko lang yung ex mo. Mata lang talaga niya yung maigagalaw niya. Dahil sa sinabi ng kapatid ay napalunok si Malia habang kinakabahang nakatingin kay Mia. Simula ng araw na dumating ang kapatid ay naputol na rin ang pagkukulong at pag-iyak ni Malia dahil lalo lamang madadagdagan ang galit ng kanyang ate sa kanyang ex. Ate, paano ba magpa-sexy? Natigilan sa pagkain si Mia dahil sa tanong na yun ni Malia. Nakakaramdaman ng awa ay hindi niya ito maipakita sa kapatid. Magsimula ka sa diet, then exercise ka or mag-gym ka. Huwag ka masyado sa mga sweets and soda. Gumising ka ng maaga at mag-jogging ka. Papayat na ba ako nun? Siyempre hindi agad. Dapat consistent ka para makita mo yung result. Sige. Sisimulan mo na ba ngayon? Ha? Hindi pa. Bukas na lang siguro. Napapikit sa inis si Mia. Tinamaan ka ng kidlat. Sige. Last mo na yung ganyang kadaming pagkain at pagkain mo ng chocolate. Dadalhin ko na lang lahat yon pabalik sa Japan. Ha? Pero tumigil ka. Mahalin mo yung sarili mo. Oo na. Kaya naman kinabukasan ay naghanda na ng kanyang sarili si Malia. Suot ang kanyang pang-jogging at sinimulan na nito ang kanyang plano, ang magpa-sexy. Sa kanyang pagtakbo, nakarating ito sa park kung saan marami din ang nagjo-jogging pero marami rin yung nagde-date. Sa una lang yan, sweetie. Kilig na kilig ka naman. Mahinang saad nito habang tumatakbo pero nakatingin sa dalawang magkarelasyon na nagtatawanan. Akala mo naman hindi marunong kumain mag-isa? Kailangan pa talagang subuan. Ano yan? Toddler? Sabi naman nito nang makakita ng nagsusubuan. Lingid sa kaalaman ng dalaga na may isang lalaki ang kanina pang tumatakbo na nasa kanyang likuran lamang na siyang nakakarinig sa kanyang mga sinasabi. Naiiling na lamang ang binata habang natatawa. May nakaupo po ba dito? Tanong ni Malia sa isang lalaki pagsakay niya ng bus para maghanap ng gym. Hindi ka kakasya dyan, miss. Baka masiksik pa ako. Dahil sa naging sagot ng lalaki, ay natawa ang ilan sa bus at nakaramdam ng hiya si Malia. Miss, dito ka na lang. Alok ng isang lalaki na siya ring nasa likod niya kanina sa pagja-jogging. Ha? Pero paano ka? Okay lang ako. Sige na. Sige, salamat. Nang makakita ng gym ay nag-alangan itong pumasok dahil baka maulit yung nangyari sa bus. Pero sa huli ay naglakas loob ito dahil sa naaalala kung bakit siya iniwan ng kanyang ex. Excuse me, mag-i-inquire sana. Sige ma'am,
Kaya lang, wala kaming available na personal trainer ngayon eh. Okay lang. Pagkatapos mag-treadmill ay natigilan si Malia at napatingin sa ibang nandoon. Hindi alam ang susunod na gagawin. Need help? Napalundag ang balikat ni Malia dahil sa gulat, kaya naman natawa ang binata. Ikaw? Ako? Ikaw din yung nasa bus, diba? Yung nagpaupo sa akin. Ngumiti ang binata. At yung nagja-jogging sa likod mo. Oo, ako nga. Need help? I can be your personal trainer for free. Talaga? Of course. Game? Sige. Pagkatapos mag-gym, ay nagkaayaan naman silang magkape sa malapit lamang na coffee shop sa lugar. Salamat nga pala kanina ha. Ano nga palang pangalan mo? Tanong ni Malia sa binata. I'm Chase. Ikaw, ano ba yung pangalan mo? Malia. I'm Malia. Nice to meet you, Chase. Nang dumating ang kanilang kape ay napatikhim ang dalaga dahil sa katahimikan. Kaya naman nag-isip ito ng maaaring itanong sa binata. Ngunit naunahan siya sa pagtatanong ni Chase. First time mo bang mag-gym? Oo. Obvious naman sa katawan ko, diba? Ha? Ano bang problema sa katawan mo? Ang laki ng problema, hindi mo makita. Pabiro pang sabi ng dalaga kahit sa loob-loob niya ay nasasaktan. Hindi, wala akong nakikitang mali Meron ba? Hindi ko alam kung sinasabi mo lang yan para hindi mo ako ma-offend pero tanggap ko naman kahit masakit na malaki ako, no? Kailan pa naging problema ang size ng katawan? Hindi ka ganun kataba. At kahit pa lumaki ka, anong problema? Natigilan ang dalaga. Ito sana ang gustong-gusto niyang marinig noon sa kanyang ex. Pero hindi. Panlalait ang kanyang narinig tapos bigla na lamang siyang iniwan. You would not understand. It gives me trauma. Trauma? How? Are you being bullied? Parang mas okay pa na nabully na lang ako ng kung sino-sino. Nagtaka ang binata. Anong ibig mong sabihin? Napabuntong hininga si Malia habang nilalaro ng kanyang daliri ang tasa sa kanyang harapan. Dahil sa size ko, iniwan ako sa mismong araw ng kasal ko. Di ba mas okay pa na mabuli na lang ako kagaya ng nangyari sa bus kanina? Sarkastiko pa itong natawa. Natigilan ang binata at tinignan ang dalaga. Hindi inakala na magiging ganun kalaking issue nga kay Malia ang pagiging chubby nito. I'm sorry to hear that. No, it's okay. Tanggap ko naman Pero, hindi mo naman kailangan baguhin yung sarili mo para sa kanya Ginagawa mo ba to dahil umaasa ka pa rin na babalik siya kapag nagpa-sexy ka? Ha? Don't get me wrong, pero wag mo tong gawin para sa ibang tao. Gawin mo to para sa sarili mo. Hindi nakasagot ang dalaga at napayuko. Napabuntong hininga ang binata bago nagpatuloy sa pagsasalita. To be honest, iniwan din ako nung araw ng kasal ko. Ha? Paano? Bakit? Hindi ka naman mataba kagaya ko. Hindi naman siya ganun kababaw kagaya ng ex mo. Talaga ba? Bakit kanya iniwan? Sige nga. Dahil hindi na raw niya ako mahal. Napataas ang kilay ni Malia. At sa mismong kasal niyo pa talaga niya naisip yun? Paanong hindi ka na niya mahal? Bigla? Ewan ko. Basta ang sabi niya, nagising na lang daw sa isang araw na hindi na niya ako mahal. Dapat sinabi mo na sana hindi na lang siya nagising. Kalokohan. Pati pala babae handang gumawa ng dahilan kahit napakababaw lang para makapagloko, no? Pigil-pigil ni Chase ang kanyang ngiti. Kahit sino pwede at kayang magloko kapag hindi na masaya. Ano ba yan? Pareho pala tayo ng istorya. Pwede sa TV yung kwento natin Pero bakit ka nagja-gym? Dahil din sa ex mo? Umaasa ka rin ba na babalikan ka niya? Hindi Matagal na akong nagja-gym. At wala rin akong pakialam kung hindi na siya bumalik. Nox, tapang Ganun naman talaga dapat. Iniwan ka na nga. Ipapakita mo pa ba na talunan ka? At naghahabol ka pa? Aray naman, hindi ka man lang bumusina Tinamaan ka? Deserve. Hoy, ikaw akala mo hindi masakit Nakangusong sabi pa ni Malia. Hindi alam ni Chase kung maaawa or matatawa ba siya sa dalaga. Ganito na lang. Huwag mong gawin to. Ang alin? Yang pagpapasexy mo. Ha? Bakit? Gusto mong mabuli na lang ako forever? Napabuntong hininga si Chase. Pwedeng patapusin mo muna ako.
Sorry naman. Ang ibig kong sabihin, wag mong gawin tong desisyon na yan para sa ibang tao. Lalo na kung para sa ex mo. Dapat gagawin mo yan dahil gusto mo at para sa sarili mo. Anong ibig mong sabihin? Wag mong hayaan na baguhin ka ng ibang tao. Wag mong baguhin yung sarili mo dahil para sa ibang tao. Tandaan mo, walang problema sa'yo. Paningin lang nila ang may problema. Dahil sa naging usapan na yon, halos araw-araw na yung iniisip ni Malia. Hoy Malia! Hoy! Hoy! Oh, ano ba? Gulat na sagot ni Malia sa kanyang ate. Kanina ka pang tulala dyan ha? Yang kape mo bangkay na. Bakit ka pa nagpainit ng tubig kung palalamigin mo lang din pala? Ano yan? Palamig coffee flavor? Ha? Mainit pa naman te, wag kang OA. Napapano ka ba? Tulala ka na naman ah. Dahil naman ba sa hunghang mong ex? Nasa mid si Malia. Makahunghang ka naman ate. Galit na galit. Ikaw yung iniwan te. Aray! Dahil sa naging sagot niya sa kanyang ate, ay nakatanggap siya ng kaltok. Kulang pa yan. Dapat sa'yo paulit-ulit na inuuntog ng matauhan. Ang sadista mo naman. Hindi naman siya yung iniisip ko kaya ako tulala. Kalma, okay? Kung hindi siya, sino? Wait. Naningkit ang mga mata nito na tinignan si Malia. May bago ka na? Kung kaltukan din kaya kita, ate. Sige, subukan mo. Ngumisi si Malia. Ito naman, joke lang. Sino nga? Kapag tulala, lalaki agad yung iniisip. Yung iba, wala lang pera. Mapera ka. May sarili kang resto. Oo nga. Pero hindi ibig sabihin nun lalaki na agad yung iniisip ko. Sino nga? Tatanungin kita, ate. Kung ikaw, kunwari, magpapaganda at magpapasexy ka ba para sa ibang tao dahil hindi ka pasok sa beauty standard nila? Natigilan si Mia at napatitig sa kapatid. Hindi alam kung ano yung mararamdaman. Tila ba alam na niya ang nagpapagulo sa isip ni Malia nitong mga nakaraang araw, dahilan para palagi itong wala sa sarili. Malia, hindi mo kailangan makipagsabayan sa beauty standard na yan. Gawa-gawa lang naman yan ng mga tao na gusto ay mga trophy at pang-display na katawan o jowa. Gawin mo kung ano yung tama at magpapasaya sa'yo. Hindi kung ano yung makakapagpasaya sa ibang tao. Pandalawa ka na sa nagsabi niyan. Ha? Wala. Sige, magja-jogging na ako. Hindi ka pupunta sa gym? Mamaya pagkatapos. Mas gusto ko kasing mag-jogging sa park kaysa tumakbo doon sa treadmill sa gym. Sige, ikaw ang bahala. Basta siguraduhin mo lang na ginagawa mo yan para sa sarili mo, ha? Oo na. Agad siyang umalis sa kanilang bahay para pumunta sa park. Hindi niya nakuha ang number ni Chase kaya naman hindi na niya ito naaya na sabay silang mag-jogging. Habang tumatakbo, nagulat na lamang siya sa biglang nagsalita at biglang sumabay sa kanyang pagtakbo. Late ka ata ngayon. Ay ano ba yan? Chase! Kanina pa ako dito paikot-ikot. Bakit late ka ata? Napasobra ng tulog? Tanong ng binata habang sabay silang tumatakbo. Hindi no, medyo natagalan lang sa pagkakape kasama yung ate ko. Akala ko napasarap yung tulog mo at hindi ka na magja-jogging. Hindi no, nasimulan ko ni. Para pa rin ba yan sa kanya? Hindi na no, para na to sa sarili ko. Bahala na siya sa buhay niya. Paano kapag nagkita ulit kayo? Dahil sa naging tanong ni Chase ay natigilan sa pagtakbo si Malia. Tumigil din ang binata. Ikaw, anong ako? Ikaw, kapag nagkita ulit kayo ng ex mo, anong gagawin mo? Bakit ako yung tinatanong mo? Ako yung nagtatanong ah. Naupo si Malia sa bench. Pareho naman yung nangyari sa atin eh. Pareho tayong iniwan sa mismong kasal natin. Kaya ikaw, anong gagawin mo kapag nagkita muli kayo nang nang-iwan sa'yo? Wala. Wala? Wala kang gagawin? Dapat ba meron? Anong gagawin ko sa kanya? Sasaktan? Sisigawan? 'Di ba, gano'n naman dapat? Bahagyang natawa si Chase at tinabihan sa bench si Malia. Para saan pa? Tapos na. Nangyari na. Kahit ano pa yung gawin ko, iniwan na ako. Nasaktan na ako. At hindi na mabubura yon kahit pag gumanti ako. Kailangan ko na lang na mag-move on para sa sarili ko. Kaya sana ikaw din. Sabay lingon nito kay Malia. Hindi nakasagot ang dalaga. Dahil sa totoo lang, hindi pa niya alam kung ano ang kanyang mararamdaman kapag nagkita silang muli ng kanyang ex matapos ang nangyari.
Pagkatapos mag-jogging ay nag-gym naman silang dalawa at dumiretso muli sa coffee shop at doon muling nag-usap. Favorite mo ba tong coffee shop na to? Tanong ni Malia kay Chase nang mailapag na nila ang kanilang order. Bakit? Mukhang madalas ka dito kahit mga staff at barista dito kilala ka. Ngumiti si Chase. Because I own this shop. Nasamid si Malia at nanlalaki ang mga mata na nilingon ang binata. Seryoso? Yeah. Kaya naman pala lagi mo akong inaaya dito tapos hindi pagbabayarin dahil ikaw naman pala yung may-ari. Hindi ka kaya malugi niyan. Hindi naman. Ilang araw pa lang naman tayong tumatambay dito Aba, at parang plano mo pang gawing tambayan to. Pwede naman. Naku, parang ayaw mo naman akong pumayat niyan Ang sasarap kaya ng cupcakes niyo dito. Gusto mo pa ba? Tama na to, no? Akala ko ba tutulungan mo kong pumayat? Bakit parang hindi naman? Hindi naman yun yung nasa isip ko Kaya kita pinapakain. Gusto ko lang na mabusog ka. Salamat. Pero no, kailangan kong panindigan to. Nasimulan ko na Sige, ikaw ang bahala. Natahimik silang dalawa. Maya-maya lamang ay may naalala si Malia. Oo nga pala. Baka wala kang gagawin bukas. Hindi kasi ako makakapag-gym bukas kaya baka hindi tayo magkita. Ngayon ko na sasabihin. Kung wala kang gagawin bukas, invite lang sana kita sa resto ko. 3rd anniversary. Punta ka Don't worry. Libre ka rin doon. Wait, resto? May resto ka? Oo, kaya nga ako lumaki ng ganito Food is life. Natatawa pang sagot ng dalaga. Nabawasan na nga ang timbang mo sa kakatakbo natin at pag-gym ng 1 linggo. Bakit parang hindi ka masaya? Achievement nga natin yun Masaya ako kung masaya ka. Naks, di halata Ewan ko sa'yo. Anong oras nga pala yung bukas? Lunch. Pero maaga kasi ako dun bukas kaya hindi na ako makakapag-jogging. Okay. Sige, pupunta ako. Para makalibre naman ako ng lunch sa'yo. Sige, hintayin kita bukas. Dahil sa naging usapan na yon ay hindi alam ni Chase kung anong isusuot kinabukasan. Ilang oras na siyang naghahanap at humaharap sa salamin para tignan kung ano ang magandang maisuot. Maya-maya pa ay natigilan ito. Wait, it's just a lunch. Bakit ba ako nagpapastress sa susuotin ko na para bang a-attend ako ng party? Kahit ano na nga lang. Nag-polo shirt ng navy blue na lang si Chase at pants na white papunta sa nasabing resto ni Malia. Hindi agad siya pumasok nang makita kung gaano nakarami ang taong nasa loob at may mga dumarating pa. Excuse me, bisita ka ba ni Malia? Tanong pa ni Mia sa binata kaya bahagyang nakaramdam ng hiya si Chase. Oo. Hi, ate niya ako. Ibinilin ka na niya sa akin na asikasuhin na muna kita kapag dumating ka. Busy pa lang siya sa kitchen. Halika, pumasok ka na muna. Sige, salamat. Pinaupo siya ni Mia sa bakanting mesa nang makapasok na sila sa loob ng resto ni Malia. Kahit marami ng tao sa loob ay hindi naman mainit dahil sa lakas ng aircon. Here's the menu. Salamat. Sagot ng binata bago pumili ng kanyang pagkain at sinabi ito sa kapatid ni Malia. Sige, wait lang ha. Sige. Dumiretso si Mia sa kitchen kung nasaan ang kanyang kapatid. Oy, nandyan na yung bisita mo. Kaibigan mo lang ba talaga yung si Pogi? Tumigil ka nga ate, yan ka na naman sa iniisip mo 1 buwan pa nga lang nakakalipas nung iwan ako sa simbahan Oh, ano naman? Dahil doon hindi ka na magmamahal ulit? Ganong klaseng lalaki pinapalitan agad. Ewan ko sa'yo te, kaibigan ko lang yung tao. Akin na nga, aabuti ng gutom sa yung tao Napangisi si Mia. Uy, concern. Lahat na lang binibigyan mo ng mali siya. Lumabas ka na at baka ikaw pa yung ilaga ko dito. Ang sungit. Bilisan mo't baka may ibang mag-entertain sa kaibigan mo. Ang dami pa namang nakatingin ng mga babae. Hindi mo naman sila masisisi. Labas na nga. Oo na. Si Malia mismo ang nagluto at naghanda ng pagkain ni Chase. Nang matapos, ay siya na rin ang nagdala nito palabas ng kitchen at hinatid sa table ng binata. Hi, sorry sa paghihintay. Nahihiyang sabi ni Malia sa binata. Okay lang, ano ka ba? Alam ko namang busy ka sa kitchen at hindi pa naman ako gutom. Anong hindi gutom? Lunchtime na, kumain ka na. Ngumiti ang binata. Salamat. Ikaw, sumabay ka na rin kaya? Naku, mamaya na ako. Hindi ako nakakaramdam ng gutom kapag ako yung nagluluto Ganun ba? Ikaw ang nagluto nito? Pati nung sa iba? Oo, kaninang umaga pa naman nagsimula kaya kaninang umaga pa ako nagluluto. Ngayon naman, kaya na ng mga staff at saka ng cook ko kaya lumabas na ako.
Kanina pa pala nag-start, pero bakit lunch mo ako pinapunta? Masyadong maraming tao kanina eh. Baka hindi kita maasikaso kaya lunchtime na lang kita pinapunta. Sorry. Natigilan ang binata at napangiti. Okay lang. Mas mabuti na rin yun para may kausap ako habang kumakain. Sabihin mong totoo kapag hindi masarap ha. Kailangan ko yan para naman sa improvement ng cooking skill ko. Hindi agad sumagot si Chase at tinikman na muna ang mga pagkain na nasa kanyang harapan. Kinabahan naman yung dalaga sa pananahimik ng binata habang kumakain. Uy, ano? Kinakabahan naman ako sa'yo, no? Hindi masarap? Kulang? Ano? Bakit ka kinakabahan? Nananahimik ka kasi bigla eh. Bawal ba namnamin na muna yung pagkain? Paano ko sasabihin kung masarap o kung may kulang? Kung hindi ko nanamnamin yung pagkain. Sabi ko nga, bakit parang laban na laban ka na naman dyan? Nagtatanong lang naman ako. Natawa si Chase. Pandalas ka kasi, okay? In fairness, masarap ka palang magluto ah. Talaga? Naks naman, thank you ah. Bakit sabi nila, a way to a man's heart is through his stomach? Kaya mga babae, binubusog yung mga lalaki at pinagluluto. Ikaw ba, pinagluluto mo yung ex mo? Aba, oo naman no. Eh bakit iniwan ka pa rin? Nawala ang ngiti ni Malia. Pasmado ka rin no. Kailangan ipaalala, nananahimik na yung kaluluwa ng isa eh. Uy, patay na ba? Ay, hindi pa ba? Sorry, doon din naman kasi yung punta nating lahat eh. In advance ko lang siya. Sira. Sabay silang natawa dahil sa kalokohan nilang dalawa. Hindi napapansin ng dalawa na unti-unti ay nagiging komportable na sila sa isa't isa kahit na isang buwan pa lang silang magkakilala. Nagtuloy-tuloy sila sa daily routine nilang dalawa na pagja-jogging bago dumiretso sa gym at tumambay sa cafe ni Chase pagkatapos. At makalipas ang ilang buwan nilang routine ay malaki na ang pinagbago ng dalaga kumpara nung unang araw nilang nagkakilala ni Chase. Huy, hindi ba nakakahiya sa family mo? Lalo na sa mommy mo na makiki-birthday ako sa party niya kahit hindi naman ako invited. Tanong pa ni Malia sa binata pagkababa nila ng sasakyan ni Chase. Nakatayo na sila ngayon sa tapat ng bahay nila Chase kung saan may maririnig na tunog mula sa loob ng bahay dahil sa party ng ina ng binata. Invited kita, okay? Pero hindi naman ikaw yung may birthday eh. Napabuntong hininga si Chase na para bang nauubusan na ng paliwanag kay Malia. Huwag ka na nga problema dun. Nandito na tayo. Ako naman yung kasama mo kaya okay lang yan. Sige, sabi mo yan ah. Wait, ano na naman? Hindi pa ba tayo papasok? Ano, pwede bang cheat day na muna ako ngayon? Pwedeng mag-eat all you can na muna ako? Nakangisipan itong tanong kaya naman natawa ang binata. Kailan ba kita pinagbawalang kumain? Ikaw lang naman tong ayaw kumain dahil takot kang bumalik sa dati yung katawan mo eh. Siyempre, hirap na nga akong sumeksi. Ewan ko sa'yo. Tara na nga't baka naghihintay na si mommy. Kanina pa ako nag-text na papunta na ako eh. Ay sorry naman. Sige tara na. Excited na ako sa food. Nang makapasok ay namangha si Malia sa laki at ganda ng front yard ng bahay ni na Chase. Malawak, may fountain at may garden. Maraming bisita at may tugtog na hindi naman masakit sa tenga. Doon din nakapwesto ang buffet malapit sa fountain. Ma, tawag ni Chase sa kanyang ina. O iho, andito ka na pala. Kanina pa kita hinihintay. Pasensya na ma. Ay ma, may kasama nga po pala ako. Si Malia nga po pala. Umiti naman agad ang dalaga. Hello po. Happy birthday po tita. Oh, salamat iha. Napatingin ang ginang sa anak. Akala ko ba malaking tao si Malia? Kasexy naman pala. Mahinang tanong pa nito na narinig naman ni Malia kaya nilingon niya si Chase. Ma, nagtataka lang naman ako. Ibang Malia ba yon? Ma, siya nga po si Malia. Talaga ba? Aba, ganda't ka-sexy naman pala. Napakamot sa kanyang ulo ang binata habang pinagtataasan siya ng kilay ni Malia na pilit ngumingiti sa ginang. Backstabber ka ha. Mahina ngunit may diing sabi pa ni Malia kay Chase kaya naman napalunok naman ang binata. O siya, samahan mo na si Malia kumuha ng pagkain ha. May asikasuhin lang akong bisita. Kain ka lang ng marami iha ha. Feel at home, okay? Sige po, salamat po. Pagkaalis ng ginang ay tatakas na sana si Chase para makalayo kay Malia, ngunit agad nahawakan ng dalaga ang laylayan ng damit ni Chase. At saan ka naman pupunta ha? Kukuha lang ako ng pagkain natin. Oo, kukuha lang ako ng pagkain natin. Gutom ka na, sabi mo diba? Bilisan mo. May pag-uusapan pa tayo. Anong pag-uusapan?
kumuha ka na muna ng pagkain natin at maghanap ako ng bakanting table para mas maganda yung pag-uusap natin. Dahil sa may diin ng pagkakasabi ay napalunok si Chase doon. Sige. Dalian mo, ha? Oo. Nang makakuha ng pagkain nilang dalawa si Chase, ay kinakabahan itong bumalik sa kanilang mesa kung saan seryoso siyang tinitignan ni Malia hanggang sa makaupo siya. Oh, kain ka na. Bakit mas marami pa yung dessert nitong sa akin? Bakit? Ayaw mo? Sige, aka na. Sinong may sabi? Baka nakakalimutan mong may kasalanan ka pa sa akin, ha? Backstabber. Napatikhim si Chase. Anong backstabber? Hindi Hindi. Ano yung sinasabi ng mama mo? Anong kwento mo sa kanya? Malaki akong tao. Ano kasi? Dati kasi yun. Diba ikaw naman yung nagsabi na malaki ka nung una pa lang tayong nagkakilala? Oo nga. Oh, sinabi ko lang yun kay mama nung magtanong siya kung sino daw yung sinasama ko sa cafe na sinasabi ng mga staff ko. Siguraduhin mo lang na kung sinasabi ko sa'yo. Oo na. Wala na akong sinabi na iba. Nakwento ko lang talaga kay mama kasi worried siya kasi baka nagpapaka-stress na daw ako sa pangiiwan sa akin ng ex ko. Tumangu-tango naman ng dalaga na busy sa kanyang pagkain kaya bahagyang natawa si Chase dahil mukhang hindi na ito maabala. Hinayaan naman niya itong kumain ng kumain habang pinapanood lang niya. Oo nga pala, may balita ka na ba sa ex mo? Biglang tanong ni Malia kay Chase na bahagyang nagulat ang binata. Ha? Ang random mo naman. Bakit mo natanong? Wala lang, baka kasi nakikita mo pa siya sa social media o kaya sa mga circle of friends niyo, ganun. Parang ang lakas naman ng loob niya kung magpapakita pa siya matapos niya akong iwan sa simbahan para sumama sa iba. Nasa mid si Malia. Sumama sa iba? Nakita mo? Hindi. Pero nakita ng mga bisita na sumakay siya sa isang kotse. Tapos kinabukasan, may kasama raw siyang ibang lalaki. Ang kakapal talaga ng mga mukha ng ganyang tao. Ang lalakas ng loob na magloko na para bang happy na lang yung mag-cheat. Karmahin sana sila. Bakit ikaw? Pagkatapos kang iwan ng ex mo, nakita mo pa ba siya? Si Chase naman ngayon yung nagtanong. Hindi rin. Ang kapal naman ng mukha niya kung magpapakita pa siya. Pero nagkaroon ka ba ng balita? Oo. Pero may iba na daw Sabi rin matagal na raw akong niloloko ng mokong. Bastos lang at sa kasal pa namin niya mismo ko iniwan para sa ibang babae niya. Sayang ang gastos. Ako pa naman yung may pinakamalaking na gastos. Walang ya. Natawa ang binata. Yung gastos talaga yung pinanghinayangan mo, no? Aba, oo naman. Sa hirap kumita ng pera ngayon, Diyos ko. Tapos nagastos lamang sa maling tao. Never. Never again? Sure? Oo naman. Paano kapag lumuhod sa harapan mo para makipagbalikan sa'yo? Sarkastikong natawa si Malia. Kahit halikan pa niya yung paa ko, tatadyakan ko lang siya sa mukha niya. Walang ya siya. Sabi mo yan Oo, kahit inuot mo pa sa cellphone mo. Natawa na lamang silang dalawa sa kanilang naging usapan tungkol sa kanilang mga ex. Makalipas ang ilang buwan nang iwan sila ng mga ito, ay nakukuha na nilang magbiro sa nangyari. Na para bang hindi nila iniyakan ang araw na iniwan sila ng mga to sa mismong araw ng kanilang kasal. Sa bawat okasyon ay magkasama ang dalawa. Birthday man yan sa kanilang pamilya, fiesta, Pasko at New Year ay magkasama sila. Kilala na rin sila sa kanilang mga pamilya na mas lalong nagpalalim sa kanilang pagkakaibigan. Hello, Mr. Leftover Groom? Natatawang saad ng dalaga matapos sagutin ni Chase ang kanyang tawag. Oh, ano naman yung problema mo, Miss Leftover Bride? Eto ang pang-aasar nila sa isa't isa dahil daig pa raw nila ang tirang pagkain na basta na lamang iniwan na nakahain. Iniwan dahil malamig na. Hindi ka naman busy sa buhay, diba? Sino nung may sabi sa'yo? Huwag ka nang magpanggap, Leftover Groom. Wala kang pinagkakabisihan sa buhay. Oo na. Ano na naman yung kailangan mo? Samahan mo ko. Nagkasalubong ang kilay ni Chase sa pagtataka habang kausap sa cellphone ng dalaga. Sasamahan? Saan naman? Huwag mong sabihin na may birthdayhan ka na namang pupuntahan. Hoy, grabe ka naman sa akin. Wala pa. Baka next week. Natawa naman si Chase. Ano ba yan? Panay kainan na lang yung nasa isip mo. Bakit pa tayo nagja-jogging at nagja-gym yan? Huwag ka namang OA. Akala mo naman talaga napakarami kong kumain. Ano, sasamahan mo ko or sasamahan? Ha? Bakit nagbigay ka pa ng choices parang wala rin naman? Tumawa si Malia. Ganun na nga.
Basta sasamahan mo ko sa gusto't sa gusto mo. Para kang nangingidnap with consent ah. Oh, saan nga? Plano ko kasi na magtayo ng isang branch ng resto ko sa kabilang bayan. May nakita akong magandang spot. Samahan mo kong tignan. Sa picture ko pa lang kasi nakita eh. Please? Napabuntong hininga si Chase. Okay. Pwedeng wait lang. Magre-ready lang ako. Sure. Huwag ka nang magbabarong ha. Ewan ko sa'yo. Sige na. Hintayin mo na lang ako dyan sa inyo. Okay, bye. Agad naman ang naligo si Chase at naghanda para sa usapan nila ni Malia. Oh, saan yung lakad mo, iho? Tanong ng kanyang ina pagkalabas niya sa kanyang kwarto. Nagpapasama lang po si Malia sa kabilang bayan para sa pagtatayuan ng bagong branch ng resto niya. Napapansin ko hindi na kayo mapaghiwalay ah. Wala ba talaga kayong relasyon? Wala ma. Bakit wala? Pareho naman kayong single. Bakit di mo paligawan, nak? Natigilan si Chase sa narinig mula sa kanyang ina at biglang nakaramdam ng kaba. Ma, bakit? Huwag mong sabihin na hindi ka pa nakaka-move on sa ex mo na nang iwan sa'yo. What? Matagal na po akong naka-move on, ma. Yun naman pala eh. Diligawan mo na. Diyos ko, batang to napaka-torpe. Torpe? Ako? Paano naging torpe? Muntik na nga po akong ikasal. Muntik lang. Masyado ka kasing mabait. Bet ko si Malia para sa'yo, nak. Huwag ka nang magpatumpik-tumpik pa at baka maunahan ka pa ng iba. Ikaw rin, wala nang magagawa ang pagsisisi. Yun lamang ang sinabi ng kanyang ina bago siya iwang nagtataka. Napahawak siya sa kanyang dibdib dahil kanina pa ito kumakabog ng malakas. Anong nangyayari? Hindi naman ako nagkape. Tanong na lamang nito ngunit pinagkibit-balikat na lamang din bago tuluyang umalis. Ayun, sa wakas dumating din, Diyos ko. Salubong nabati ni Malia sa binata nang makarating na ito sa kanila. Na para bang napakatagal mong naghintay o kalahating oras pa lang naman. Ang gentleman mo naman sa part na ako pa talaga yung pinaghintay mo. Sarkastikong sagot naman ni Malia na tinawanan lamang ni Chase. Nang tumawa rin naman ang dalaga ay napatitig ito dito. At biglang parang nag-echo ang boses ng kanyang ina. Uy, leftover groom. Tulalay ka dyan? Nanuno ka ba? Ha? Kanina pa kita inaaya. Tara na. Sige. Panay lamang ang kwento ni Malia habang sila ay nasa biyahe. Si Chase naman ay bahagya lamang sumasagot dahil biglang naging magulo ang kanyang isip simula nang sabihin yun ng kanyang ina. Wow! Malaki pala talaga sa personal at may magandang view. Namamanghang sabi ni Malia nang makarating na sila sa lugar. Anong naisipan mo? At binili mo ang pwestong to para sa bagong branch. Malayo to sa bayan ah. Sinong kakain dito kung napapalibutan ng mga palay at malalayo yung bahay? Ano ka ba? Aanhin pa yung social media. Mabilis ang promotion sa social media. Tsaka maaliwalas dito. Maganda ang tanawin lalo kapag palubog na yung araw. Siguradong dadayuhin to. Wala ka bang tiwala sa akin? Ha? Siyempre meron. Bakit parang hindi ka sigurado? Ganyan ka pala, wala kang bilib sa akin. Tunog ng tatampong sabi ni Malia kaya parang nag-guilty naman si Chase. May tiwala naman ako sa'yo. Nababahala lang ako na baka malugi ka. Pero sige, susuportahan kita sa plano mo. Tutulungan na din kitang ipromote tong bagong branch mo. Talaga? Oo naman. Baka isumpa mo ko eh. Sira, pero salamat the best ka talaga. Swerte ng magiging asawa mo. Sana, swerte na rin ako. Same. Wait, may naisip ako. Ano na naman yan? Kinakabahan na naman ako sa tuwing may naiisip ka eh. Natawa ang dalaga. Grabe ka. Trauma yan. Parang gano'n na nga. Eto naman, naisip ko lang. Ganito, kapag tumuntong tayo ng 28 years old which is 4 years from now, tapos wala pa rin tayong asawa, tayo na lang kaya? Nasa mid si Chase kahit wala naman siyang iniinom, kasabay ang biglang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Seryoso ka ba dyan sa sinasabi mo? Oo naman, bakit? Hindi ba ako lugi? Anong lugi? Ikaw? Bastos ka swerte mo na nga sa akin eh. Para ka nang tumama sa loto. Alam mo, hindi ko na nagugustuhan yung mga sagutan mo Sabihin mo lang kung pumapayag ka ba o hindi, madali naman akong kausap. Paano kung hindi ako pumayag? Bakit naman hindi? Ano ba yan? Sige, tatanda na lang akong dalaga. Natawa si Chase. Matagal pa naman yun eh. Sige na nga, pumapayag na ako. Talaga? Oo nga.
Wala nang bawian yan na. Wait, inote ko sa phone ko kung anong date at anong oras kang pumayag para maibidensya ako. Hindi naman makapaniwalang pinanood ni Chase ang dalaga sa ginagawa nito. Sa huli, ay natawa na lamang siya. Nakitawa rin naman si Malia dahil sa kanyang naisip. Sinimula na ang pag-aayos sa bagong branch ng resto ni Malia at pagkatapos naman ni Chase sa kanyang cafe, ay dumidiretso ito doon para samahan si Malia na bisitahin yun. Hanggang sa matapos na at mag-opening ang nasabing resto ay nandoon pa rin si Chase. Nakasuporta sa dalaga na akala mo'y boyfriend. Grabe ang support ha, boyfriend ka? Pagbibiro pa ng ate ni Malia na si Mia. Natawa naman si Chase. Ito kasi yung madalas niyang natatanggap na biro sa pamilya ni Malia at ganoon na rin sa mismong mommy niya. Malay mo, after 4 years maging brother-in-law mo ko, diba? Ay sus, at talagang hihintayin niyo pa yung 4 na taon? Sineryoso mo naman yung kalokohan ng kapatid ko. Ba't kasi hindi mo paligawan? Kahit hindi mo naligawan, alokin mo na agad ng kasal, ganun. Ha? In denial ka lang, pero sigurado kong mahal mo na yung kapatid ko. Hindi gagawin ng basta kaibigan lang yung mga effort na ginagawa mo para sa kapatid ko, no? Kahit nga yung gunggong niyang ex, hindi yan nagawa sa kanya eh. Nako ate, hindi ko alam yung sinasabi mo. Ikaw rin, baka mamaya bumalik yung ex niyan at maging marupok bigla yan. Bye-bye Chase talaga yung atake mo. Yun lamang ang sinabi ni Mia at ngumisi pa ng nakakaloko bago iwan ang binata. Bigla na lamang kinabahan si Chase dahil doon. Napalipat ang kanyang tingin kay Malia na nakangiti habang gumagala sa loob ng kanyang resto para i-welcome ang mga kilalang customer na dumalo sa kanyang pagbubukas. Pero nangako siya na hindi na niya babalikan yung ex niya, kahit bumalik pa yun. Pero, paano nga kung bigla siyang naging marupok kapag nakita sila ulit? Hindi pwede. Bahala na nga. Napabuntong hininga si Chase at pinakalma ang sarili. Ngunit nung gabi ding yun, dumating ang kinatatakutang mangyari ng binata. At magkita muli si Malia at ang kanyang ex. At doon pa mismo sa bagong bukas na restaurant ng dalaga. Galing siya sa comfort room nang makita niyang may kausap si Malia na isang lalaki. At mukhang gulat na gulat ang reaksyon ng dalaga at hindi makakilos. Jared, anong ginagawa mo dito? Ngumiti ang ex ni Malia. Malia? Is that really you? Oh my God! Long time no see! You've changed a lot. Saad pa nito bago tinignan ang dalaga mula ulo hanggang paa na para bang namamangha sa pagbabago ni Malia. Bakit ka nandito? Kakain? Wait, ikaw, anong ginagawa mo dito? Waitress ka ba dito? Napataas yung kilay ni Malia. I'm the owner of this restaurant. Now, what are you doing here? Of all places. Ikaw ang owner nito? Wow! Naaalala ko na. May resto ka nga pala dati pero nakalimutan ko. So, may branch ka na rin pala dito. Nice! Oh, by the way, recommended kasi ito ng friend ko kaya gusto kong subukan. Kung ikaw yung magluluto, wala namang duda na masarap. No, may personal chef yung resto na to. Maupo ka na't umorder. Malamig na sagot na lamang niya sa binata. Maya-maya pa ay hindi na nakatiis pa si Chase at lumapit na sa dalaga. Mali, may problema ba? Ha? Wala naman, wala. Napatingin si Jared kay Chase. Oh, siya ba yung chef dito? Excuse me? Sa lubong nakilay na tanong ni Chase kaya agad namang nagsalita si Malia. No, Jared, hindi siya. Jared? Your ex? Oh, kilala mo ako? Nakangiti pang tanong ng binata na parang proud pa na kilala siya ni Chase. Sarkastiko namang umisi si Chase. Of course. Kilalang kilala. Nakaramdam ng kaba si Malia kaya napahawak na ito sa braso ni Chase. Napatingin naman doon si Jared. Pero bago pa man siya magsalita, ay dumating naman ang kasama nitong dalaga na kinagulat naman ni Chase. Babe, sorry. Tumawag pa kasi si mommy kaya... Oh, Chase? Nawala ang emosyon sa mukha ni Chase na napansin naman agad ni Malia kaya nagkaroon na siya ng ideya kung sino ang dalaga. Ex ni Chase na si Melissa. She's your girlfriend? Malamig na tanong nito kay Jared. Yeah, why? Ngumisi si Chase na parang nang iinsulto. What a coincidence. So, cheater is for cheater, ha? No wonder, bagay kayo. Anong sinasabi mo? Nagtatakang tanong ni Jared. Oh, look at you. Play victim and innocent? When in fact, iniwan yung pareho yung mga fiancé nyo sa mismong araw ng mga kasal nyo para lang ituloy yung mga kagaguhan yung dalawa.
Humigpit ang kapit ni Malia sa braso ni Chase para pakalmahin ito. Naramdaman naman yon ng binata kaya kinuha niya ito at hinawakan mismo sa kanyang kamay bago ngumiti sa dalaga. Kung kakain kayo, enjoy. May date pa kami ng girlfriend ko. Excuse me. Yun lamang ang sinabi ni Chase bago marahang hinila si Malia palabas ng resto na wala sa sarili dahil sa narinig. Nakamaang naman at natitigilan sina Jared at Melissa. Pagkalabas ay agad na hinarap ni Chase si Malia. Okay ka lang ba? Ha? Sabi ko kung okay ka lang. Oo, ikaw, okay ka lang ba? Oo naman. Sigurado ka? Oh, bakit? May dahilan ba para hindi ako maging okay? Meron. Ano? Dahil sa ex ko. Sabi ko naman sa'yo, naka-moved on na ako. Hindi yon, Chase. Ano? Pinitik ni Malia ang noo ng binata. Aray, para saan na naman yan? Sira ulo ka. Anong girlfriend yung sinasabi mo? Anong K-drama yung may date pa kami ng girlfriend ko? Talaga ba, Chase? Talaga ba? Napatikim ang binata at napakamot ng kanyang ulo. Hindi makatingin ng diretso sa dalaga. Nadala lang sa nangyayari. Ay sus! Ang usapan natin after 4 years at wala pa tayong karelasyon. Alam ko naman. Nadala nga lang kasi ako sa sitwasyon kanina. Baka kasi mamaya bigla kang maging marupok sa harap ng ex mo. Hoy, hindi no. Sabi ko naman sa'yo wala na akong plano na bumalik sa mukong na yun. Pero nakakagulat ha. Ang alin? Yung ex mo at ex ko pala. Mapaglaro talaga ang tadhana. Malandi lang talaga. Idadamay mo pa yung tadhana. Natawa naman si Malia. Galit na galit? Akala ko ba naka-move on ka na? Naka-moved on na nga ako. Pero hindi naman ibig sabihin nun na hindi na ako galit. Magkaiba yun. Oo na. Date mo na ako. Tunayin mo na yung drama mo kanina. Tunayin? Yung date lang, syempre. Ano bang iniisip mo? Wala. Lusya. Uy, gustong maging tunay yung pagiging boyfriend. Sinusundot pa nito ang tagiliran ng binata. Tigilan mo nga ako. Ang lakas mong mang-asara. Tara na nga. Inakbayan na nito si Malia na panay ang tawa at pinasakay sa kanyang sasakyan. Akala ng dalawa ay yun ang una't huli nilang pagtatagpo sa kanilang mga ex. Pero makalipas lamang ang isang buwan, muli na namang nagpakita ang mga ito sa dalawa sa magkaibang araw at oras kung saan hindi magkasama sina Chase at Malia. Chase? Gulat na natigilan si Chase paglabas niya ng kanyang cafe. Nakasasara lamang dahil sa babaeng nasa tapat nito. Melissa, anong ginagawa mo dito? Teka, kasama mo ba yung boyfriend mo? Gusto sana kitang makausap. Ako? Bakit? Bahagyang lumapit ang dalaga kaya naman nagtaka si Chase at humakbang paatras. Chase, I want you back. Anong sabi mo? You want me back? Nagpapatawa ka ba? I'm sorry, okay? I'm sorry sa nangyari. Sorry? Matapos mo akong iwan sa mismong kasal natin. Sa dahilan na nagising kang hindi na ako yung mahal mo. Ngayon nagsusorry ka. Anong akala mo? Nasa isa kang movie na ikaw yung leading lady? Chase, pwede ba Melissa? Huwag mo na akong idamay sa kahibangan mo na yan. Matagal na tayong tapos at wala akong dahilan para balikan ka. Bumalik ka na sa boyfriend mo na kagaya mong hindi marunong makontento. Wala na kami. Natawa si Chase. Talaga? Wow, congrats. At sa mga oras na to, baka sila na ulit ng ex niya. Doon unti-unting nawala ang reaksyon sa mukha ng binata. Anong ibig mong sabihin? Nakipag-iwalay siya sa akin para balikan yung ex niya. Ramdam daw niyang mahal pa siya nito kaya sigurado daw siya na babalikan siya nito. Hindi na nag-aksaya pa ng oras si Chase at iniwan na si Melissa. Chase! Saan ka pupunta? Sigaw pa ng dalaga pero hindi na ito pinansin pa ni Chase. Nagmamadali itong sumakay ng kanyang sasakyan at pinaharurot paalis. Hindi niya alam kung nasaan na sa mga oras na yon si Malia pero ang unang nasa isip puntahan ay ang bahay ng mga to. At naabutan nga niya ang dalawa sa labas ng bahay ni Malia na nag-uusap. Anong sabi mo? Tanong pa ni Malia sa binatang si Jared dahil tila nabingi siya sa sinabi nito. Nakipag-break na ako kay Melissa. Para sa'yo. Para sa akin? Bakit? Ngumiti si Jared. Kasi alam ko na mahal mo pa rin ako. Kaya ako nandito. Para bawiin ka. Para ituloy yung relasyon natin. Mula sa hindi kalayuan ay kinabahan si Chase sa magiging sagot ni Malia.
Pero ang dalaga ay napatitig kay Jared at maya-maya lamang ay humagalpak ng tawa na ipinagtaka nila. Lalo na si Jared. Anong nakakatawa? Anong nakakatawa? Ikaw! Ikaw ang nakakatawa! Tumatawang sagot ni Malia. Ako? Bakit? Wait, nung iniwan mo ko sa simbahan, nabago ka ba? Nawala ka ba sa sarili mo? Kasi mukhang wala na sa tamang pwesto yung utak mo eh. Anong sinasabi mo? Jared. Hindi ko alam na nakakabobo pala yung maging cheater. Iniwan mo yung girlfriend mong cheater para balikan ako dahil sa pag-aakalang mahal pa kita? Saang basurahan mo naman napulot ang kwentong yun? Napangiti si Chase sa narinig at sa nakikita sa dalaga. Makikita kasing wala na talaga siyang nararamdaman sa ex nito. Malia, alam kong mahal mo pa ako. Huwag ka nang mahiyang umamin. Ikaw ang dapat magkaroon ng hiya sa mga sinasabi mo. Anong feeling mo? Hahabulin kita matapos mo akong iwan at ipahiya sa maraming tao? Babalik ka ngayon dahil hindi na ako yung Malia na iniwan mo noon. Excuse me lang, Jared, ha? Pero hindi ako pumupulot ng mga basurang naitapon na. Lalo na kung wala namang pakinabang. Matapos niyang sabihin yon ay tinalikuran na niyang binata at pumasok sa loob ng kanilang bahay. Pigil naman ni Jared ang ines bago padabog na sumakay sa kanyang sasakyan. Pagkaalis ni Jared ay lumabas muli si Malia sa likod ng kanilang gate dahil napansin niya sa hindi kalayuan na nandoon pala si Chase. Nandiyan ka pala, hindi ka man lang lumapit para manood ng K-drama ha. Pabiro nitong sabi sa binata. Natawa si Chase at lumapit kay Malia. Gusto ko kasing masaksihan yung pagiging marupok mo. Ano, may napala ka? 'Di ba wala? Kasi nga hindi ako marupok. Wala kang bilib sa akin eh. Oo na, very good ka dyan. Teka, bakit ka nga pala andito sa ganitong oras? Wala naman tayong usapan ah. Nagtatakang tanong pa ni Malia. Kagaya ng nangyari sa'yo kanina lang. Pinuntahan din ako ng ex ko. At gusto mo ipagbalikan dahil break na daw sila nung ex mo. Wow! Talagang nakaplano ha? Malamang may gusto lang yung mga yun sa atin matapos tayong makita nun. Baka may gustong kunin o patunayan. Akala naman nila magtatagumpay sila. Ang pangit nilang umarte. Hindi ka rin ba naging marupok? Baka mamaya may payakap ka pa sa sobrang pagkamis mo ha? Ano? Asa ka. Bakit ko naman yayakapin yun? Sa leeg siguro pwede pa. Brutal mo naman boy. Ewan ko sa'yo. May makakain ba dyan sa inyo? Nagluto ba si tita? Bakit? Gutom na ako eh. Pakain na muna. Yan tayo eh. Kaya siguro tayo pinagtagpo. Isa palakain at isa naman yung mahilig magluto. Halika, pumasok ka na muna. Nakakaawa ka naman. Pumunta ka lang ata dito para makikain eh. Parang gano'n na nga. Napairap na lamang pabiro ang dalaga at sabay silang pumasok sa loob ng kanilang bahay. Ilang beses pang kinukulit ni Jared si Malia, ngunit hindi na talaga nakakaramdam ng kahit na awa ang dalaga sa kanyang ex. Paulit-ulit niyang sinasabi na may boyfriend na siya dahil yon ang pakilala ni Chase dito nung una silang magkita-kita sa kanyang resto. Kaya naman sa tuwing magkikita sila ni Jared, nagpapanggap silang may relasyon hanggang sa tuluyan na ngang sumuko ang lalaki sa pangungulit sa kanya. Mabilis na lumipas ang mga araw, linggo at buwan, pero nananatili pa ring matatag ang pagkakaibigan ng dalawa. At ang 4 na taon na usapan nila sa pagiging single ay 2 taon na lamang ang natitira. At hanggang ngayon ay wala pa rin silang nakakarelasyon. Malia, tawag ni Chase sa dalaga habang nakatambay sila sa dalampasigan. Nasa bakasyon sila ngayon kasama ang kanilang pamilya. 2 taon na lang. Ang ano? Yung usapan natin tungkol sa pagkalipas ng 4 na taon at single pa rin tayo, pareho. Matagal pa naman. 2 taon na yung lumipas. Hopya pa rin tayo. Yung totoo, may balat ka ba sa puwet? Ano? Sira ulo ka ha? Akala ko naman seryoso na yung pag-uusap natin. Natawa naman si Chase. Hindi, joke lang. Napaisip lang talaga ako. Ganun ba tayo kamalas sa love life? Hindi naman siguro. Ako kasi natakot na eh. Kaya hindi rin ako basta pumapasok sa isang relasyon. Nakakatakot na baka hindi na naman ako maitrato ng tama. Natahimik si Chase at napatitig sa dalaga na ngayon ay nakatanaw lamang sa dagat. Marahil ay natroma na rin ito sa pangiiwan sa kanya nung ex niya, kagaya niya.
Pareho sila ng dalaga na natakot na baka mali na naman sila ng mapiling makasama. Pareho pala tayo. Siya naman ngayon ang nilingon ni Malia. Naiintindihan natin yung trauma ng isa't isa kasi iisa naman yung nangyari sa atin. Sabay pa talaga. May naisip ako. Ano naman yan? Parang nagdududa agad na tanong ng dalaga. Nagkakaintindihan naman tayo. At parehong gustong maitrato ng tama sa paraan na gusto natin. Bakit kaya ano? Bakit kaya hindi na lang tayong dalawa? Hindi nakasagot ang dalaga at ilang beses na napapakurap habang hindi makapaniwalang nakatingin sa binata. Subukan natin. Huwag na nating hintayin yung 4 years, Malia. Bakit hindi natin subukan kung mag-work? Paano kung hindi? Di balik tayo sa ganito? Pero syempre, gagawin ko yung part ko para mag-work. Ano, G? Para ka namang nag-aaya na mag-inom sa kanto, ah. Seryoso tong gusto nating pasukin, Chase. Nababaliw ka na ba? Alam ko. Seryoso din naman ako eh. Kilalang kilala na natin yung isa't isa. Magandang simula yun, diba? Hindi na natin kailangang mga pa or magpaalala sa isa't isa. Kung ano yung ayaw at gusto natin kasi alam naman natin pareho. Napaisip ang dalaga bago napabuntong hininga. Sure ka ba dito? Oo naman. Gaano mo katagal pinag-isipan to? Mga 5 minutes? Bago ko itanong sa'yo. Ano ba? Seryoso kasi. Nakakabwisit ka namang kausap eh. Humagalpak ng tawa si Chase bago pinilit na ikalma ang sarili. Hindi, seryoso. Matagal ko na ring napag-isipan to. Baka kasi kaya ayaw nating sumubok sa iba bukod sa trauma natin. Baka tayo naman talaga. Paano mo naman nasabi? Kasi pareho nga tayo ng pinagdaanan. Yung parehong cheater nga naging destined, tayo pa ba kaya? Okay, sige. Okay? Sige? Payag ka na? Oo, ayaw mo? Hindi. Huwag naman mabilis magbago yung isip. Kasasagot mo pa lang naman eh. So tayo na. As in, totoong magkarelasyon na tayo, hindi pagpapanggap lang. Oo nga, ang kulit naman. Yes! Sigaw ng binata kaya napatingin sa kanya ang mga kasama nila na nasa cottage. Hoy, bakit may pagganyan? OA mo ha? Tumahimik ka nga, ang dami yung nakatingin dito oh. Okay lang yan, masaya lang ako. Ha? Kung makapag-celebrate ka naman para kang nanligaw ng ilang taon at sa wakas sinagot na. Hindi nagsalita si Chase at ngumiti na lamang sa dalaga. Nag-thumbs up pa siya sa mga kasama nila kaya naman natawa ang mga to. Lingid kasi sa kaalaman ni Malia, siya na lamang ang hindi alam ang totoong nararamdaman ni Chase sa kanya. Lahat ng miyembro ng kanilang pamilya ay alam na ito. Kaya naman gano'n na lamang din ang tuwa ng mga to nang makita si Chase na nagsasaya. Noong una ay medyo nagkakailangan pa ang dalawa. Dahil hindi na lang sila magkaibigan, may label na ang kanilang relasyon. Hanggang sa nasanay na lang din sila at naging natural na lamang ang lahat. Sabi ko sa'yo mag-workout eh. Hindi na natin kailangan pang maghintay ng 4 na taon. We're now on our 6th month together. Proud na sabi ni Chase kay Malia habang nakatambay sila sa isang park dahil katatapos lamang ulit nilang kumain. Oo nga eh, marami kasi akong nabasa at narinig na kahit daw matagal nang magkaibigan, kapag pumasok na sa isang relasyon, hindi rin nagtatagal. Siguro, depende din yun kung paano nilang i-handle. Baka naging sobrang kampante na lang sila at hindi na nag-e-effort kaya ganun. Siguro nga. Basta tayo, pareho tayong nag-effort na mag-work yung relasyon natin kaya sigurado akong forever na to. Walang forever. Biro pa ni Malia. Meron! At tayo magpapatunay nun. Trust me. Oo na, sabi mo eh. Isang araw habang naglalakad sila sa loob ng isang mall na magkahawak kamay ay nakasalubong nila si Jared at si Melissa. Pero natigilan lamang silang lahat saglit at nagkatitigan tapos ay nilampasan ng isa't isa. Kita mo yun? Tanong pa ni Chase. Ang alin? Sina Jared ba? Oo. Kahit mga cheater, pinapatunayan yung kanilang forever. Tayo pa kaya? Natawa si Malia. Oo na. Hanggang ngayon nandyan ka pa rin sa forever agenda mo ah. Naniniwala naman ako, okay. Pero alam mo, naisip ko lang. Kung sila ulit, ibig sabihin, may plano lang talaga sila nung araw na gusto nilang makapagbalikan sa atin. At kapag hindi sila nagtagumpay, sila ulit. Sa palagay mo? Siguro. Pero ano naman yung kailangan nila sa atin? Baka paubos na yung pera, kaya ganun. Buti na lang talaga nakamove on na tayo.
Wala silang napala. Hayaan mo na. Ang mahalaga, hindi na nila tayo ginugulo. Sa bagay nga. Sagot na lamang ng binata at nagtuloy-tuloy sa paglalakad na hawak ang kamay ni Malia. Wala namang naging problema ang dalawa sa kanilang relasyon hanggang sa umabot na sila ng 3 taon. 3 taon na mas madalas pa ang pabirong puksaan kesa ang maging sweet na katulad ng iba. Dahil sa ganun ang nakasanayan nila kung magkaibigan pa lamang sila, nadala na nila yon hanggang sa kanilang relasyon. Chase anak, kailan niyo ba balak na magpakasal ni Malia? Dahil sa naging tanong na yon ng ina ay nasamid si Chase habang sila ay sabay na kumakain ng almusal. Ma, bakit? Nagtatanong lang naman ako. Matagal na rin naman kayo anak. Hindi na rin naman na kayo mga bata. Pareho naman na kayong stable yung buhay. Ano pa ba yung hinihintay nyo? Na para bang ganun lang kadali yung magpakasal Ma, pinagpaplanuhan yan. I know, kaya nga pagplanuhan mo na, ano ka ba naman? Gusto mo ba maagaw pa yan pabalik ng ex niya? Hindi yun mangyayari, ma. Hindi mo sure. Sabi na lamang ng kanyang ina bago sa iwan sa lamesa kaya nakaramdam na naman siya ng kaba. May plano naman talaga siyang pakasalan ang dalaga. Kaya nga lamang ay natatakot pa siyang tanungin ito dahil baka hindi pa ito handa dahil sa nakaraan. Napabuntong hininga na lamang ang binata. Hindi ko kailangang mag-propose dahil sa pressure ng pamilya namin. Kaya ko maghintay hanggang sa ready na rin siya. Papalitan ko na magandang alaala ang araw ng kasal para sa aming dalawa. Na minsan na naming naging trauma. Hindi pinilit ni Chase ang sitwasyon at hinintay na si Malia mismo ang mag-open up sa usaping kasal na dumating din naman ang araw na yon nang hindi inaasahan ng binata. Chase? Ilang anak yung gusto mo sa pangarap mong pamilya na buuin? Ha? Bakit mo naman natanong? Wala lang, naisip ko lang. Masaya siguro kung magkakaroon tayo ng 3 anak, no? Nakangiti pang tanong ni Malia. Natigilan si Chase at napatitig sa dalaga. Nang maramdaman niyang mukhang excited ito sa ganung usapan ay napangiti si Chase. Ikaw, ilan ba yung kaya mong alagaan at palakihin? 3 talaga yung gusto kong anak. Okay lang ba yun sa'yo? Aba, oo naman. Kahit nga 1 dosena pa yan eh. Huy naman, maawa ka naman ano. Balak mo bang bumuo ng basketball team? Pwede. Dahil sa naging usapan ay pareho naman silang natawa. Pagkatapos ng naging usapan nilang yon, ay nagsimula ng magplano ng mag-propose si Chase. Patago niyang kinausap ang pamilya ni Malia para dito. At lahat sila ay sobrang saya sa balitang yon. Kaya naman naging busy sila nang hindi nalalaman ni Malia. Ate Mia, nasa na raw si Malia? Papunta na raw ba? Kinakabahang tanong pa ni Chase sa kapatid ng dalaga habang naghihintay silang lahat sa roof deck ng restaurant ni Malia. Na traffic lang daw. Nagtataka na nga kung bakit mo nga raw sa pinapapunta dito, kung may problema ba raw. Nauubusan na ako ng dahilan eh. Bakit kasi hindi na lang kayo magpakasal diretso? Bakit may proposal pa? 1 beses lang to ate, hayaan mo na. Malamang, wala naman akong choice eh. Inabala mo na kaming lahat ng ilang linggo. Nginitian na lamang ni Chase ang ate ni Malia. Sa roof deck ng resto siya nagpaayos. Nagpaset din siya ng fireworks sa hindi kalayuan habang ang iba nilang kasama ay kunwaring mga customer sa baba habang naghihintay sa pagdating ng dalaga. Ayan na! Sigaw ng mama ni Chase kaya nataranta naman silang nagbabaan sa resto para magtago habang kinakabahan namang nag-ayos ng sarili si Chase na naiwan sa roof deck. Ba't ba ako kinakabahan? Nag-propose din naman ako dati sa ex ko pero hindi naman ako kinabahan ng ganito. Sinalubong ni Mia ang kanyang kapatid na kakalabas lamang ng kotse. Ate, anong nangyari? May problema ba? Nababahalang tanong nito. Nakaramdam naman ng guilt ang kapatid nito nang makita ang kinakabahan at nag-aalalang mukha ng kapatid. Wala naman, hindi naman ganun kaseryoso. Hindi ganun kaseryoso pero pinagmamadali mo ko na para bang nasusunog yung resto. Kumalma ka nga, halika't mainit dito. Habang naglalakad palapit sa resto, ay nag-isip na ng dahilan si Mia. Ano kasi? Yung sa roof deck. Oh, anong problema sa roof deck? Yung ilaw doon parang sira. Parang may pumutok kanina eh. Ano? Ate naman, bakit hindi electrician muna yung tinawagan mo bago ko? Wala akong number at wala akong kilala. Pero i-check mo muna ulit. Sige na. Nagbuntong hininga ang dalaga. Dahil sa pag-aalala ay hindi na niya napansin pa ang karamihan sa mga tao na nasa loob ng resto. Habang nakatakip ng menu sa kanilang mga mukha, ay mga miyembro ng kanilang pamilya at kaibigan.
Nagmadali itong umakyat sa roof deck at natigilan nang makita ang magandang ayos noon habang nakatayo sa gitna si Chase na may hawak na malaking bouquet ng bulaklak. Chase? Anong ginagawa mo dito? Akala ko ba may lakad kayo ng mga kaibigan mo? Tsaka, anong meron? Mabagal na naglakad papalapit si Chase kay Malia habang wala namang ingay na nanonood at nakatago sa hagdan ng kanilang pamilya, hawak ang petals na isasaboy at confetti. May nakalimutan ba akong espesyal na okasyon? Ngumiti naman si Chase. I know hindi ka fan ng mga cheesy line or romantic scene and gesture. Pero tanggapin mo muna yon kahit ngayong araw lang. Ha? Kinakabahan si Malia sa hindi niya malamang dahilan. Alam kong pareho tayong nagmula sa parehong masamang nakaraan bago nagkakilala. Pero gusto kong baguhin natin ng magkasama ang trauma natin sa simbahan at sabay mangako para sa forever na pinapangarap ko kasama ka. Hindi nakapagsalita si Malia at nagsisimula ng magluha ang kanyang mga mata, lalo na nang lumuhod na si Chase sa kanyang harapan. May Malia de Luna, pwede mo bang tuparin ang pangarap kong forever at bumuo ng isang buong basketball team? Natawa si Malia habang tumutulo ang luha. Oo naman, basta ba bawasan mo yung isang basketball team? 3 lang yung kaya ko. Sige, pwede na yun. Natawa sila pareho bago nagyakap. Maya-maya pa'y nagulat si Malia sa biglang pagputok sabay bagsak ng mga confetti at petals. Kasunod nun ay ang fireworks na pinahanda ni Chase. Congratulations! Sigaw ng pamilya nilang pareho at mga staff ng resto ni Malia. Sa wakas, nasa tamang tao na yung kapatid ko sa pagkakataong to. May tiwala ako sa iyo, Chase. Saad ni Mia habang nakangiti sa binata. Makakaasa ka ate, akong bahala. Dapat lang, dahil kapag umiyak na naman yan, hindi ko na pag-aasawahin yan. Mabulok na siya sa bahay. Grabe ka naman sa akin, ate. Nagtawanan silang lahat na nandoon. Masaya nilang sinelebrate ang successful proposal at magkakasamang kumain tapos nag-inuman sa roof deck. Maya-maya pa ay lumapit ang mama ni Malia sa kanya. Masaya ka ba anak? Tanong nito bago tumabi sa pagkakaupo. Sobra ma. Ngumiti ang ginang. Pangdalawa mo na tong plano ng pagpapakasal. Pero sa totoo lang, ngayon lang ako hindi natakot at tumutol. Oo nga ma. Nung una hindi ka masaya eh. Tapos hindi ko alam nun kung bakit ayaw mo sa ex ko. Pero nalaman mo rin naman nung araw mismo ng kasal nyo, 'di ba? Late na nga lang. Ngayon po ba ma, kampante ka? Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag nak. Pero lagay yung loob ko na nasa tamang tao ka na ngayon. Kaya sana ingatan niyo yung isa't isa at maging masaya. Opo ma, salamat po. Samantala kinausap din ng kanyang ina si Chase. Chase, anak, alam ko kung gaano kasakit ang nakaraan yung dalawa sa mga naging ex niyo. Kaya sana sa pagkakataon na to, pareho na kayong maging masaya ni Malia sa isa't isa. Huwag niyong hahayaan na matutulog kayong may sama ng loob ha. Pag-usapan palagi bago matulog. Salamat ma. Promise po, gagawin ko po yung best ko para maging mabuting asawa at syempre maging mabuting ama sa future family namin. Alam kong maging mabuti kang asawa at alam ko din na maging masaya ang iyong pamilya dahil ikaw ang haligi nito. Naggitian pa mag-ina bago nagyakapan. Matapos noon, ay naging busy na ang dalawa sa pag-iintindi ng kanilang kasal. Ang ate ni Malia ay bumalik na muna sa Japan at babalik 1 buwan bago ang kasal ng kapatid kasama na ang kanyang pamilya. At makalipas lamang ng 1 taon, kinasal na rin sina Chase at Malia. Kung noon ay pareho silang umiiyak sa loob ng simbahan dahil sa sakit na ginawa ng kanilang mga ex, ngayon ay umiiyak sila dahil sa sobrang tuwa. Ang trauma nilang dalawa sa kasal ay napalitan ng napakagandang alaala. Habang inaasikaso ni Chase ang kanyang ina, ate ni Malia at ang biyenan na bumisita sa kanilang bahay, biglang lumabas ng kwarto ang bagong gising na si Malia. Mahal, nakanguso nitong tawag sa asawa. O mahal, gising ka na pala. Nandito sina mama at ate. Hello buntis! Bati na mga to pero hindi sila pinansin ni Malia at diretsong nakatingin lang kay Chase. Gusto ko ng mangga. Mangga? Sige, bibili ako sa palengke. Kumain ka na muna. Ayoko! Anong ayaw mo? Ayoko nang bili sa palengke. Ha? Nakita ko ang daming bunga ng mangga dyan sa tapat to. Gusto ko yun. Pero hindi atin yun, mahal. Ibibili na lang kita.
Ayoko nga eh. Gusto ko yung dyan sa tapat. Gusto ko ikaw yung kukuha. Ayaw mo? Nataranta naman si Chase. Ha? Hindi. Oo, kukuha ko. Sandali lang. Magpapaalam lang ako. Ngumiti si Malia bago tsaka lamang pinansin ang bisita. Hello, liligo lang po ako ah. Sabi lamang nito bago nakangiting bumalik sa kanilang kwarto. Napabuntong hininga naman si Chase at nagtawanan naman ang kanyang mga bisita. Grabe, ganyan din ba kayo ng mga nagbubuntis kayo? Hindi. Ha? Eh bakit si Malia ganyan? Ang hirap hulaan ng mood. Ang weird pa ng mga gustong ipagawa sa akin. Okay lang yan bro, ganyan talaga ang buntis, moody, sagot naman ni Mia. Puro reklamo tong anak natin pero ni-spoiled naman yung asawa. Natatawang sabi naman ng kanyang ina kaya nagtawanan pa ang tatlo. Habang pinapanood naman nila si Chase na mukhang problemado dahil sa manggang gusto ng asawa. Matapos ang ilang buwang pagpapahirap kay Chase ng paglilihi ni Malia, isinilang na ang kanilang unang anak, isang malusog at napakagandang sanggol na babae na pinangalanan nilang Maria Chelsea. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni Malia at Chase. Naway kayo po ay natuwa at kinilig sa kwentong ating napagsaluhan ngayong araw. Muli po ay maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta at pakikinig. Hanggang sa susunod, abangan pa rin po ang mga kwentong puno ng aral, pagmamahal at inspirasyon. Siyempre dito pa rin po yan sa inyong inaabangang Dear Jen.